Ay mga kabakyard, what's up? Welcome back again sa aking YouTube channel. So mayroon akong i-update sa inyo ngayon mga kabakyard na good news sa ating mga alaga dito sa bahay. So yung blue selkie ko is na kahatch na po siya ng mga sisiw. At saka yung silver benchin ko na hen is kukunin ko yung itlog niya at ipaposter ko sa aking blue na selkie. Dahil palilimlimin ko to ng second clutch para mabilis yung production natin mga kabakyard sa ating mga sisiw na US Selkie. So wag na natin patagalin mga backyard para makita nyo ang mga cute na sisiw ng aking US Selkie at saka lagay na din ako ng itlog na papustiran sa aking Blue Selkie. At meron din akong dagdag tips sa inyo mga backyard na idea na ibibigay kung paano matanggal o mawala ang bunhok sa ating hen na naglilimlim. So, huwag nating patagalin mga kabakyard. Start na tayo. So, ayan mga kabakyard, nandito na tayo sa kulungan ng aking silver benchin at red pile na cock. So, mayroon po siyang 15 eggs ngayon na na-produce sa atin. So, ito po yung hen ko, silver benchin, at saka yun din yung red pile. So, kukunin natin yung eggs niya at saka ilalagay ko dito para mapustira na sa aking blue selkie. So, bakit ko ba ginagawa ang ganitong practice mga kabakyard? So, ginagawa ko to mga kabakyard para ang aking silver benchin na hen is magtuloy-tuloy pa din siya sa kanyang pagitlog. And then, ang aking blue selkie siya yung maglimlim. Kasi, ang aking blue selkie mga kabakyard is maganda talaga siya maglimlim ng mga itlog. At saka, hindi siya silan pagdating sa pagpaposter ng ibang itlog sa kanya. So, ayan mga kabakyard, nasa loob na po ng lagayan ang mga itlog. So, pumunta na tayo doon sa aking blue selkie. So, ayan, lumalabas na yung mga sisiw niya mga kabakyard. At saka mayroon ding naked neck. At saka ang cute nila mga kabakyard. So, kukunin natin to ngayon. At saka lilinisan ko yung paitlogan ng aking hen na to para malinis. So, ito po yung itlog mga kabakyard sa aking blue selkie. So, ayan. Sisiw na sana to kaso wala, namatay siya. So, nung malakas ang ulan dito sa amin mga kabakyard, hindi ko agad na-check ang paitlogan ng aking selkie. Akala ko kasi hindi siya mabasa ng ulan. Kaso lang, nung na-check ko siya, lumagpas na ng isang araw. So, ayun. 13 eggs sana tong mga na-produce niyang itlog sa akin at saka lahat po ng itlog niya is fertile. Kaso lang ito po ang nangyari, nabasa po ng ulan at saka yun, marami ang nabugok at saka mayroon ding namatay na sisiw na sisiw na sana to kasi form na po yung katawan niya, kaso lang nabasa siya kaya ganon, namatay. Pero not bad naman mga kabakyard dahil mayroon naman tayong na-produce na 6 at saka malulusog na mga sisiw. So, thankful pa din tayo sa Panginoon mga kabakyard dahil binigyan niya tayo ng biyaya kahit na dumanas tayo ng sakuna sa ating parisa na to dahil nabasa po ang kanyang itlog. At least hindi ako nabigyan ng zero na mga sisiw. At least binigyan pa din ako ng Panginoon mga kabakyard ng 6 na mga sisiw na pwede kong maalagaan. So, ngayon, nalinisan ko na ang kanyang loob ng paitlogan. So, ito yung tips na ibibigay ko sa mga kabakyard para mawala ang bunhok sa inyong manok na naglilimlim, lalong-lalo na pag nag-poster kayo ng itlog. So, hindi talaga maiwasan natin na may mga bunhok. So, ang practice ko dito sa aking munting backyard mga kabakyard at proven and tested ko na to na makatanggal talaga ng bunhok is yung tanglad. Dahil hindi po makadapo ang bunhok kapag may tanglad yung nililimlima ng inyong manok dahil sa amoy pa lang is natatakot na sila. So kaya ang gagawin ko dito is ilagay ko siya sa loob ng paitlogan ng aking selkie. Ayan, ganyan po ang pagkaayos ko mga kabakyard. So pabilog po ang pagkaayos ko at saka lalagyan ko din siya ng ganitong klase ng damit para maganda ang kanyang paglilimlim at saka mainit na mainit yung paglilimlim ng aking selkie. So, ayan, babalik na sana tong hen na to mga kabakyard kasi sinisilip-silip na niya.
Pero hindi ka pa pwedeng bumalik dahil wala pang itlog na inilagay sa paitlogan mo. Magantay ka muna sandali, Selkie hen. So, ito naman yung itlog mga kabakyard na papustiran ko ngayon. So, 15 eggs po siya lahat. So, siya po ang aking ipaposter para mag-start na tong malimliman. Dahil yung silver beanchin ko mga kabakyard na hen is 15 eggs na yung na-produce niya. Kaso hindi pa siya naglilimlim. Kaya ginawan ko na lang paraan. So, mayroon naman tayong isang hen na naglilimlim. So, gagawin ko tong second clutch sa kanya. So, ayan mga kabakyard. Pumasok na siya. So, ganyan kagaling mga kabakyard ang aking Blue Selkie sa paglilimlim. So, kapag magpa-poster din kayo mga kabakyard ng itlog, kapag gawin yung second clutch ang paglimlim ng inyong alagang manok, so, linisan nyo lang yung paitlogan niya at saka kunin nyo yung nakalagay na kumot o di kaya kung ano ba yung nilagay nyo na lalagyan sa itlog para maganda yung paglimlim ng ating manok. So, dapat malinis para maiwasan natin yung bunhok. At huwag nyong kalimutan mga kabakyard na maglagay ng tanglad para safety ang inyong alagang manok sa bunhok. Kasi ang tendency mga kabakyard, pag once ang manok nyo is pinalimlim nyo ng pangalawang beses and then yung area niya na dililimliman is maraming bunhok. So, hindi po mag-continue ang manok dahil makati po ang bunhok mga kabakyard at nakakaistorbo po sa kanila pag once naglimlim sila ng pangalawang beses. So, dapat po linisan natin. At saka huwag natin kalimutan mga kabakyard, maglagay tayo ng tanglad. Ang tanglad mga kabakyard is murang-mura lang yan. So, ang bili ko po sa tanglad na inilagay ko ngayon is nasa 10 pesos lamang. So kapag mayroon kayong mga tanim na tanglad, much better mga kabakyard dahil makatipid kayo. At kung wala naman kayong tanim na tanglad, so bumili na lang kayo sa market at murang-mura lang naman yan. Kaysa bumaba yung manok nyo at hindi niya makontinue yung paglilimlim niya. So ayan, gustong-gusto ng aking alaga ang kanyang area. So nag-start na po siya maglimlim. So update ko din kayo mga kabakyard kung ano ang kaganapan sa second clutch ng aking Blue Selkie. So hanggang dito na ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated mga kabakyard sa kaganapan sa aking mga alaga dito sa bahay at para lumago din mga kabakyard ang ating munting channel. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo.